Kung gusto ninyong malaman yung mga bagay-bagay tungkol dun sa kung mamamatay ka, kung sino ang susundo sa inyo. Kasi may nagtanong sa akin dito kung susunduin daw siya ng isang archangel. Okay, ganito po yan. Ang i-research po ninyo yung NDE, Near Death Experiences. May mga tao po kasi na nagbibigay ng kanilang mga karanasang kwento tungkol sa pagkamatay nila at na bumalik sila uli. Hindi po sinusundo ng archangel. Meron pong susundo sa inyo, merong sasama sa iyo, normally spirit guides. Sa lahat po ng NDE na nalalaman ko, ang may hierarchy kasi ang mga angels, hindi po pare-pareho ang trabaho. May division of labor din po sila. Archangels are normally the ones who would fight the devil. There's a war going on, as a matter of fact, dito po sa in between the heaven and earth. Meron po ngayong gera na naglalaban talaga ang mga evil spirit and the soldiers, the archangels. Ganun po. Yung magsusundo po sa iyo, normally, alam niyo po, yung mga kamag-anak ko, yung lolo ko po nung mamatay, bata pa po ako noon, ang nakikita niya, yung namatay kong lola, binabanggit niya yung pangalan, tapos tinataas yung kamay, yun ang nagsusundo, nagpapakita. Normally, yung mga mahal mo sa buhay na yumao na, nagtitipon-tipon para sunduin ka, para hindi ka malungkot o matakot pag aalis ka na. Tapos, depende rin po yan kung ano yung ginawa ninyo habang buhay kayo. Ngayon, kung ikay mamamatay tao, rapist, magnanakaw, sinungaling, mapag-imbot, at bad ka talaga, alam nyo na kung sino susundo sa inyo, syempre, at kung saan kayo pupunta. Aba, ito totoo ho yun. Normally, mahina yung energy ng taong gusto magpakita sa iyo pag blurred sila. Katulad din yan ng mahal sa buhay. If they're not strong enough yet, gusto mong kausapin ka, hindi makapagpakita ng buo. Kaya nga usually, parang silhouette. Soul contract, soul reviewing, soul duster. Hindi ko alam yung soul cluster. Soul cluster. Okay. Kim, ito yan There's truly a soul contract. Soul reviewing, meron yan. But normally, that happens when you're about to die. They will show you what you've done in your life when you were still alive. Yung soul cluster, yan yung mga, kunyari itong generation ito, yung 100,000 na generation na mga taong namatay na sabay-sabay, katulad ng gera, most of the time, sabay-sabay din sila nabubuhay. So yung soul cluster, yun. O kaya yung kung ano yung soul evolution, magkakasabay din silang babalik. Yung gustong bumalik. Merong pag-uusap yan Okay. Ito, may kinalaman sa soul contract. Kaya kung minsan yung mga kabataan na sinisisi yung magulang pag merong masamang nangyari sa kanila, hindi nila alam na sila yung nakiusap sa magulang na maging magulang nila sila. Nag-usap kayo. Tandaan niyo, ang naunang nabubuhay yung ina o yung ama o yung magulang, both the mother and the father. Ikaw, susunod ka pa lang, anak ka Kung ayaw mo sila maging magulang, hindi ka naman pupunta, hindi ka babalik at hindi mo sila pipiliin maging magulang. Okay? Ang reason kung bakit kayo magkakasama sa isang family, you're supposed to learn from each other. Yun po yun. O may mga unfinished business kayo na kailangang magkaroon ng closure. Ganyan. O kaya yung in your past, nagmamahalan kayong sobra na nangako kayo sa isa't isa na babalik kayo and in your next lifetime, hindi na kayo magkakahiwalay, kayo na magiging mag-asawa. Totoo po yun. So may mga contract talaga bago bumaba. Tayo rin yun. Kaya yung naging mahirap dahil din sa atin. Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Yung iba naman, kaya pumapayag na maging napakahirap pagbalik dito,
Kasi meron silang kailangan matutunan. Gusto nilang makatapos, makagraduate, kaya okay lang. Na okay pa sa'yo yun, Kim? Hayaan nyo lang po. Kasi ganyan po talaga yung mga maiiwan dito eh. Alam niyo, may soul evolution nga. Normally, yung mabababang frequency ng mga tao, may evil thoughts, at saka kawawa sila actually eh. Puro negatibo yung sinasabi, at saka yung effect sa kanila ng mga bagay na hindi nila maintindihan, pagtatawanan nila. Hindi nila alam, pinagtatawanan nila yung sarili nila. Tapos ako po, hindi naman ako namimilit na paniwalaan ninyo yung sinasabi ko. Kinukwento ko lang po lahat ng nangyari sa buhay ko. At least ako po honest. Kung kaya kong pumunta, kaya kong makarating, sasabihin ko sa inyo. Kung hindi, hindi po ako nanloloko, hindi ako nananakit, hindi ako namimilit. Summer gaming, chill, okay lang, hayaan mo sila. Hayaan mo na sila, summer gaming. Pagka ganyan, ibig sabihin, hindi pure ang heart. May problema sila. Nabubuhay sila para alipusta, mambastos. Marami pong ganyan. Kaya kawawa naman sila eventually. Ano po yun? Anong sanib? Ang tawag doon, evil spirit po yun. Yun naman normally, yun nangyayari yan sa mga tao, yung sinasaniban. Dalawang klase ang alam ko. Una, mahilig mag-aral ng mga magic o pangkukulam o witchcraft. Pag masyado kang mahilig dyan, wala ka namang proper guidance. Di ka rin nagdadasal na maayos kung ano-anong ginagawa mo. Akala nyo ba safe yun? Yun ang magagamit kayo ng mga negative energies. Sasapian kayo. Maski na yung gumagamit ng Spirit of the Glass, akala nyo ba Holy Spirit o dalisay na spirito yung nandun sa loob ng Spirit of the Glass? No. Be very careful. You don't play with that. Toys siya ng mga evil spirit. So, be very careful. Doppelganger. Isa yung lagi kang dino-doppelganger. Aba, merong, there's a spirit who's trying to copy you. Either legit o hindi. Meron kasing doppelganger na talagang meron kang parang kakambal na hindi mo alam. Nangyari po yan sa akin. In fact, sa Samar. Bata pa ako noon. Ang daming nagsabi na nakita nila ako doon na naliligo doon sa isang parte ng karagatan na parang cove. Wala namang ibang tao, pero may mga nakakita raw sa akin naliligo ako na nakahubad. Sa totoong buhay, hindi ko po kayang gawin yun. Hindi nga ako nagsushort. Ano ba? Ano po? Yan. That's another me. Ibig sabihin po, totoo yon. Meron ko minsan ganon. Ang doppelganger ay yung kakambal mo o merong spirito na gumagaya sa'yo. Palagi, alam nyo naman ang final solution para sa akin palagi, ay dasal. Energy vampire, dami niyan. Naku, dami niyan. Yung bang pagkausap mo, kasama mo, wala naman kayong ginawa, magkasama lang kayo. Pagod na pagod kapag uwi. Yun. At saka yung wala nang ibang ginawa, kundi magkwento ng negatibong bagay. Yung gusto mo mang tulungan, ang hirap tulungan dahil hindi naman marunong tumulong sa sarili at makinig. So, pagkasama mo yun, mabigat. Energy vampire. At saka yung mga nag-iisip ng masama. Meron akong isang estudyante na this was a couple of weeks back. Estudyante ko yun nung last na seminar ko. Mabait ito, alam niya ang ginagawa niya. But since you cannot always be protected and you have friends na hindi mo alam, na may friends din na hindi maganda ang intensyon o masama ang bumabalot na enerhiya,
Dahil siya ay very sensitive at can do astral traveling. Nagulat siya kasi naramdaman niya talaga. Hindi niya alam kung saan nanggagaling pero naramdaman niya talaga yung negative energy. These are the few things that I can do na pwede kong gawin para masubaybayan ang aking estudyante. And the student of mine, hindi ko na po babanggitin ang pangalan, alam naman niya kung sino siya. Of course, with his permission, sabi ko titingnan kita. So I went remote viewing to check on him and I saw exactly what he's done. Request ko kung saan siya nanggaling at kung sino nakasama niya. Yun. And he told me, sinabi sa akin ng estudyante ko, tama ma'am, oh, sakto ma'am, okay ma'am, thank you. See, these are the things. I will protect you the best that I can if you become my student. I still protect people whenever I can, even if they don't ask for it, for as long as I know that they deserve. Actually, kahit di na nga deserve eh. Pero pag estudyante ko, syempre special. Because they can call me, they can text me, they can message me. Tingnan niyo po yung mata ko. Yan po, tunay na kulay ng mata ko. Hazel po talaga. Wala po yung contact lens, wala rin pong filter yung mata ko. Yan po talaga yung kulay ng mata ko. Nung bata pa ako, nung mauso yung contact lens na may kulay, akala ng direktor, may contact lens ako pinapalis. Nalaman nila eventually na mata ko talaga. Number 2, my voice. Ito po yung normal kong voice. Bakit kaya palagi nilang sinasabi na bakit ang boses niya parang bata? Hindi ko po alam. Ganun po yung voice ko. Hindi ko naman ina-adjust. At saka ever since yung mga followers ko napapanood nyo naman po, yun pa rin ang boses ko. Sabi nila yung boses ko raw pabebe. Hindi ko nga naintindihan yung pabebe. Ano yung nagpapakyut? Naku, hindi po ako nagpapakyut. Tanda ako na para magpakyut. Gusto ninyo yung mga kwentong gano'n, yung tungkol sa yung Agartha na explain ko na po. Yung mga meron akong nagagawa, thank you for the heart. I need that to help others. Ang mga bagay po na nagagawa ko, katulad ng palagi kong sinasabi, napakahirap i-explain kung bakit at kung paano. Isang example po, ito may kinalaman ito dun sa malayang kamag-anak namin. Kwento ko lang sa inyo. Gustong-gusto po kasi niyang nag-apply siya sa barko. Hindi ko alam kung ano ang tawag sang seaman. Ayan. Nag-apply siya, nag-training siya, tapos tagal-tagal na, hindi pa rin siya tinatawag, di siya nakakaalis. Isang araw, sa bahay ko, dumating siya, papanik siya ng hagdan, pababa naman ako. Nagkasalubong kami. Nung makita ko siya, biglang sinabi ko sa kanya na, uy, aalis ka na pala. Sabi niya, ate, wala pa eh. Tapos kinabukasan, tinawagan siya. That week, nakaalis siya. Paano ko alam? Hindi ko po yun tinanong. Yan ang ibig ko sabihin, hindi po ako marunong manghula. Pero may mga nalalaman akong bagay na hindi ko naman tinatanong. Depende dun sa taong nakaharap ko. Na siguro, worried siya, gusto niyang malaman kailan siya makaalis. Siguro na-pick up ko yun, narinig ko yun sa tainga ko, na sinabi sa akin na makakaalis na siya actually in 3 days. Totoo po yun. Ganun ang nangyayari. Yun, wala pa po yung kinalaman dun sa mga remote viewing ko. Hindi, iba pa po yun. Yun yung mga simpleng bagay na pag kami nagtatanong. Pero yung ako po yung mag-volunteer na sasabihin ko sa'yo, ganito, ganyan, yung kung hindi po ako tinatanong, hindi ako mag-volunteer. Never. Hindi po. Unless absolutely necessary. Nagkakaasawa din po ba sila and anak kagaya natin? Sino po? Yung elementals? Opo, may family rin sila. Yung iba nga nag-aasawa ng human beings eh. Yung mga manggagamot po ba o yung mga albularyo, ang ninuno po ba nila ay may lahi? Hindi po. Hindi lahat.
yung ibig sabihin, kung manggagamot ka, meron kang taglay na kapangyarihan na ibinigay sa'yo, na isalin sa'yo ng iyong mga ninuno. Bloodline yon, ika nga. You don't necessarily have to be an Encanto or an elemental to be able to do that. Hindi po. Pero yung biringan po, dati bukas yan, napupuntahan ng mga humans na normal, ng mga taong gustong matutong manggamot. Sila po yung mga natutong maging manggagamot o tinatawag nating albularyo, pero ang pagkahuhusay po nila, sila po ang tinuruan ng mga elementals noon na nagagamit natin. Actually, yung iba magpapahanggang ngayon. Kaya lang naman nagsara ang biringan kasi nga umabuso na yung mga tao. Ayaw nilang masira at nasasaktan sila pagka binababoy ang kalikasan at nananakit ng mga hayop. Ayaw po nila yun. Albularyo na nakakausap at sinasaktan yung mangkukul. Ay, oo! Merong marunong yan. Merong marunong yan. Ako po, may mga dinadala sa akin ng mga nakukulam. Meron pong ritual para pampaalis ng kulam at protect the person, to protect the person. Pero, at kusang bumabalik sa kanila yung ginagawa nilang pangkukulam kasi masama po yun eh. Lahat po ng pilit, lahat po ng bagay na maski na yung gayuma, totoo yung gayuma, pero asahan ninyo na hindi maganda ang idudulot eventually ng nagiging magkasama o mag-asawa na ginamitan ng gayuma. Hindi po talaga. So, aliens, may good aliens, may bad aliens, but aliens are very, very real. Ang daming aliens na tumutulong sa atin. Ang daming aliens na they're the ones who are trying to stop the nuclear weapons that are being made by different countries. Ayaw nila yan. Ayaw nila yan. But of course, merong iba naman gustong sakupin lang tayo.